Magre-repair tayo ngayon ng Eliwell control ng walk-in chiller. Di natin magagawa ito kung di tayo mangangahoy sa ibang sirang board, dahil dito pahirapan maghanap ng pyesa, unlike dyan sa atin sa Pilipinas na halos tabi-tabi ang mga electronic shop. I-restore natin yung 30 ampere na relay nito mga idol. So maganda naman yung ginawa nung dating master electrician dito. So nagawa niya ng paraan, siguro walang available na parts kasi walang mabilhan dito mga idol. And then ito, inaayos din natin, ma-upgrade natin para mapakinabangan pa at ma-install natin sa relay. Ang compressor nga pala na nakasalpak dito is 1-in-1/8, so medyo alangan yung 10 ampere natin. So dapat i-ilaw din dito yan kasi ito yung terminal niya, hindi siya umilaw. Ayan, subukan natin i-jumper guys. After nga pala natin ma-fix itong relay ng compressor, isusunod naman natin yung relay ng defrost na dual pull, dual throw. At hindi na rin nag-defrost ito automatic. So meron lang tayong magic na ginawa at pwede na siyang mag-defrost. Bago nyo nga pala palitan ng relay, make sure na meron kayong kukuhang 12 volts dun sa coil dito sa PCB. Yun yung voltage checking na ginagawa namin bago magpalit ng pyesa. At ang ipapalit ko rito is galing sa sirang board lang din. Eto guys, working na yung ating jumper ring. Sunod na tayo dito sa pagpapalit ng relay. Siya nga pala hindi na nakuha ng video kung paano ko tinest ng mga to dahil hindi nag-record mga idol. Kala ko nagre-record. So ayan, naipasta na natin o na-welding, and then subukan na rin natin ito para tuloy-tuloy na yung ating video at makakuha ng ideya yung gusto kumuha ng ideya. Kung magkukonek nga pala kayo ng neutral dito, ito maraming terminal ng neutral dito. Itong mga to neutral. Kung hirap kayong sundan itong mga nakaprint dito, meron naman itong wiring diagram on top ng control. Ito mga idol, napalitan natin yung dalawang relay. At ito na yung relay ng ating defrost. Compressor run, and we're going to deploy the manual defrost by pressing this button here. This is in hot gas. So there is it guys, my load for the defrost is now engaged. It's now being restored, the work of the master electrician. He installed 10 ampere interface for this, and now I restore it back. It's now 30 amps relay for the compressor, and I have a dual pull dual throw relay for the defrost, and here's my load. And one issue of this one is not going to activate the defrost, so it's only a codes twist. I just twisted the parameter for the defrost, and it's now engaging. Thanks for watching the video.